Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Inihatid siya ni Darius hanggang sa opisina. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng Gamayo Building, ay papaba na sana siya, ngunit hinawakan siya nito sa braso. Nagtatakang napalingon siya dito. Marinel, I am fond of Maye. She's a dear friend at alam kong makakasundo mo rin siya. Hindi ko tinitignan ang kanyang mga binti sa paraan ng pagtitig ko sa iyo at hayaan mong sabihin ko sa iyo, wife, na ikaw ay isang napakagandang babae. Don't let yourself think otherwise. Para nangungusap ang mga mata nito nang sabihin ang mga katagang iyon. Hindi ka ba naa-attract sa kanya? Parang batang tanong niya. Hindi. Ikakasal na siya 2 buwan mula ngayon. Oh, yeah. Oh, panggagaya nito. Unti-unting inilapit nitong mukha sa kanya. Para siya na estatwa na makitang maliit na distansya niyon sa mukha niya. Hinalikan siya nito sa mga labi. Pero sandali lang iyon. Nasa harapan sila ng building ng opisina niya at bukod sa maraming dumaraan ay nakatingin pa ang gwardya ng building sa kanila. I'll go ahead. Parang namamaos na tura niya na maghiwalay ang kanila mga labi. Iyon lang at bumaba na siya ng kotse. Hindi na siya lumingon pa. Dire-diretso na siyang pumasok sa loob ng building. Bagay na bagay talaga si Ma'am Marinel at yung asawa niya ang isang babaeng empleyado ng Gamayo Company sa kapwa nito empleyada. Nasa loob ang mga ito ng elevator at nagchichikahan. Oo nga ang gwapo-gwapo ng asawa ni Ma'am. Alam mo, Eder, ngayon ko lang nakita si Ma'am Marinel na ganoon kaaliwalas ang mukha. Yun bang parang blooming? Halatang very much in love. Sagot naman ng isa. Palagi pang inihahatid si Ma'am nung asawa niya. How thoughtful, animo teenager, na wika naman ng isang babae na tinawag na Eder. Hindi pansin ng mga ito na nakasakay rin si Art sa elevator na iyon. Napatiimbagang siya. Kahit siya mismo ay napupunang kakaibang glow sa mukha ni Marinel sa tuwing magkikita sila nito. Hindi mo ipagkakailang maligaya ito. Mukhang nagkakamabutihan na ito at ang hampas lupang asawa nito na si Darius. Not for long, bitch. Not for long. Kaharap ni Darius si Tita Trinidad habang inihahatid niya ng tanaw ang papalayong si Marinel. Inimbitahan sila mag-asawa na matanda na maghapunan sa mansyon dahil nalulungkot daw ito roon. Nasa Singapore pa raw si Teo at si Thea naman ay wala pa rin doon. Nagpaalam si Marinel sa kanila na aakyat sa kwarto nito dahil may kukunin ito roon. You love her, ani Tita Trinidad. Hindi isang taonong ang himig ng sinabi nito, kundi isang kumpirmasyon. Nagulat naman siya sa tinura ng matanda. Magsasalita na sana siya upang magpaliwanag ngunit naunahan siya nito. Ipinatong nitong isang kamay sa kanyang balikat at pinanatili nito iyon hanggang sa tignan siya nito. Sa unang pagkakataon na pagmasdan kita, alam kong mabuti kang tao. Pagkatapos na nakita ko ngayong gabi, alam kong magiging mabuti ka rin para kay Marinel. Nakaramdam ng pagkailang si Darius. Maari kang tumanggi hanggang gusto mo, iho. Pero tandaan mo lang ito. Humanap ka ng common ground. You hear me? You have to start somewhere. Forget the gap and look for the bridge. Makahulog ang wika ni Tita Trinidad sa kanya. Hanggang sa makauwi sila ni Marinel, hindi maalis sa isip niya kung anong ibig sabihin ng bridge na tinutukoy ni Tita Trinidad. Biyernes, alas 12 pala ng tanghali, ay nagpasundo na si Marinel kay Darius sa opisina. Mabuti na lamang at hindi naman ito ganoon kabesi. Kailangan niya pumunta sa Maynila ng araw din na iyon. Biglaan lang ang lahat. May mga Australian businessmen na darating sa Makati kinabukasan at isa ang Gamayo Company na inimbitahan upang maging isa sa mga pagpipilian na magsusupply ng kalidad na tela sa kumpanya nire-represent ng mga Australian businessmen. Malaki ang proyektong iyon. Madalian nga lang ang nangyari
dahil puro mga kumpanya sa Maynila ang nakasama. Isa sa mamamahala ng bedding ay kaibigan ng kanyang abuelo, kaya naman napasama ang kumpanya nila. Nagpabook agad siya ng flight to Manila sa kanyang sekretarya. Alas 4 ng hapon ang flight niya. Hindi na niya hinintay pang kanyang asawa. Pagdating sa bahay, ay agad na bumaba siya ng sasakyan at nagtatakbo para mag-impake. Hindi na niya inalintana na mataas ang takong ng kanyang sapatos at baka siya madapa. Tanggalin mo yung high heels mo kung tatakbo ka ng ganyan. Sigaw ni Darius sa kanya nang inisang hakbang niya ang bawat dalawang baitang ng hagdan. Dahan-dahan lang Marinel, paalala nito. Sumunod ito sa kanya sa kwarto. Baka mahuli ako sa flight ko Darius, paliwanag niya. Hindi ka mahuhuli. Imaihahatid kita sa airport just in time. So relax. God, where's my other black shoe? Natarantang wika niya. Vis, ani Darius na itinaas ang pareha ng sapatos na nasa sahig lang at malapit dito. You're an angel, ani at kinuha iyon dito. Iiling-iling at nangingiti-ngiti lang na pinanood siya nito. I'm ready, excited na wika niya pagkatapos mag-empake. Ilang araw ka pa roon? Tanong nito. Monday morning nang balik ko kapag nakuha kong kontrata, which I really hope na mangyari. Kung hindi, bukas pa lang ng gabi. Nandito na ulit ako. Basta, mag-iingat ka ha. Natawa siya. Sabihin mo iyan sa piloto ng eroplano. I'm afraid it's out of my hands. Biro niya. Napasimangot ang asawa niya. Please, huwag mo ngang gawing biro yan. Sabi nito. Darius, I'll be fine. Paniniguro niya rito. Nilapitan siya nito at hinagdan sa mga labi. Pumikit siya upang damhin ang halik na iyon. Ngunit hindi niya inaasahan ang intensidad ng halik nito. That kiss left her breathless. Take care. I want you back in one piece. She heard him whisper against her skin. Yup, but Darius, kailangan na natin magmadali. Paalala niya rito. Kinuha nito ang bag niya at hinawakan ng kanyang kamay. Okay, tara na. Titiyakin kong makakaabot ka sa flight mo. Pero sa pagbalik mo, kailangan natin mag-usap. Nagulat siya. An ultimatum? Why did she like that sound? Pagdating sa airport, ay eksaktong tinatawag na ang mga pasahero sa flight ni Marinel. Tatawag agad ako pagdating ko roon, okay? Sabi nito kay Darius. Hindi naman niya maunawaan kung bakit parang gusto na niyang sumama sa flight na iyon ng kanyang asawa. Para hindi niya kakayanin ang 3 araw na wala ito sa kanyang tabi. Suddenly, sa sandaling iyon, gusto niyang sabihin dito ang nasa puso niya. But he couldn't find a way. Pakiramdam niya, mawawala ang kanyang asawa at hindi na muli pang babalik. Natatandaan pa niya noong umalis ang kanyang ina patungo sa Amerika na hindi siya kasama. Dahil ayaw pumayag ng asawa nitong Kano. Sabi nito, sandali lamang ipaghihintay niya at kukunin din siya nito. Kasama pa siya naghatid hanggang sa airport dito. Natatandaan niyang umiyak siya nang papalayo na ang kanyang ina. At matagal na matagal ang ipinaghintay niya bago tinupad ang pangakong pagkuha sa kanya. At ngayon, pakiramdam niya ay ganoon din ang mangyayari sa kanila ni Marinel. Hindi niya masabing, natatakot ako mawala ka tulad ng pagkawala ng aking ina. Hindi niya masabing, natatakot ako mawala ka sa akin before we ever make love. Hindi niya masabing mahal kita dahil hindi iyon bahagi ng kanilang deal. Take care, sabi ni Marinel. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Susundan na sana siya nito nang pigilan siya ng gwardyang sa airport. Pasensya na sir, hanggang dito na lang po kayo. Sabi pa ng gwardya sa kanya. He groaned. He missed his chance. Just when he had found a way to say the words without coming apart, she was gone. Nanghihinang bumalik siya sa sasakyan. May kung anong regret siyang nadama. Sumandal siya sa kotse at tumingala sa himpapawid. Mahal kita, bulong niya. He was a case of little too late. 2 oras nang delayed ang flight ni Marinel. Malakas ang ulan at hangin. May ilang flights din na na-delay pero ang lahat ng iyon ay nakarating na. Ang flight na lamang nito ang wala. Alam ni Darius na may bagyo. Tinawagan na nga niya si Marinel para sabihin dito na huwag na lang tumuloy. Nasa taxi na siya papunta sa airport na magkausap sila 3 hours ago. Alam naman nila kung kailangan na i-cancel ang flight, Darius. Anito sa kanya kanina. I'll be okay. Marinel,
Just be at the airport. I can't wait to get home, sabi pa nito. Confirmed na natuloy ang flight nito. Kaya naman kinakabahan na siya na baka kung ano na nangyayari. Hindi na nabawasan ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Nang i-announce na sa wakas, ay nakarating ding payapa ang flight na kinabibilangan ng kanyang asawa, isa ka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Ramdam niya ang panginginig ng mga tuhod niya. Tutuparin niya ang ipinangako niya rito. Makarating lang ito ng ligtas. Hindi siya mag-aalinlangan pa. Sasabihin na niya rito ang tunay na nararamdaman niya. Hindi na siya matatakot na hindi siya magugustuhan nito. Surely, a man like him couldn't be that to be loved by a woman like his wife. God, I hope so. I really hope so. Impossible. Darius! Narinig niya ang tawag ni Marinel sa kanyang nagmamadali itong lumapit sa kanya. Sinalubong naman niya ito at agad na niyakap na mahigpit. Wala na siyang pakialam kung marami mang tao sa paligid. Ang mahalaga, bumalik ng ligtas si Marinel. His dear wife was back. Ramdam niya na punong-puno rin ito ng emosyon nang gumanti ito ng yakap sa kanya. Akala ko, makakancel na yung flight ko. Puno ng emosyong tura nito. Kapag di natuloy ang flight ko, hindi ako makakauwi. At kung hindi ako makakauwi, kailangan ko magpalipas na isang gabing malayo sa iyo. Napapikit siya. Nang marinig ang sinabi nitong iyon. Para siyang nasa langit. I missed you too, honey. Garalgal ang tinig na tura niya. Dar? Yes? Will you take me home? He held out his hand. Wala nang salita pang namagitan kina Marinel at Darius hanggang sa makarating sila sa bahay. Basta hawak lamang nito ang kamay niya habang ang isang kamay nito ay nakahawak sa manibela. Magpakita ka muna kina Nana Macaria at Tata Rolando. Masuyong sabi nito na makababa sila ng sasakyan. Kahit sila ay nag-aalala rin. Ikaw, hihintayin kita sa taas. Matapos maipaalam kina Nana Macaria at Tata Rolando na maayos naman siya nakarating, ay nagpaalam na rin siya agad sa mga ito. Para may pakpak ang mga paang tinungo niya ang hagdan paakyat. Binuksan niya ang silid at natagpuan doon ang kanyang asawa na nakaupo sa kanyang kama. Dar, nag-angat ito ng tingin sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Marami siya nababasa sa mga mata nito. Ilang sandali pa, ay tumayo na ito at lumakad palapit sa kanya. Pinagmasdan nito ang kanyang kabuuan. Nakatali ang mahabang buhok niya at ang mukha niya ay walang anumang bakas ng make-up. Malapit na mukha nito sa mukha niya. May kailangan akong sabihin sa iyo, Marinel. Anito. Nang umalis siya, ay sinabi nitong kailangan nila mag-usap. Halos pigil niya ang hininga habang hinihintay ang sasabihin nito. Nang umalis ka last Friday, nagsisi ako dahil hindi ko pa nasabi sa iyo ang mga bagay na gusto kong sabihin. Tinitigan siya nito sa mga mata. Alam kong hindi bahagi ng ating deal ang sasabihin ko. But damn it, sometimes things change. Pagod na akong magkunwaring kontento na maging asawa mo lamang sa pangalan. Mahal kita, Marinel. I want to lie with you. Make love to you. Ayokong dumaan ng isang gabing wala ka sa mga bisig ko. If you can't handle this, then say so. Dahil pagkaraan lang ng 3 segundo, it'll be too late. Paos ang tinig na tura nito. Nangilid ang mga luha sa kanya mga mata sa revelasyong itong iyon. Tinanggal niya ang suot ng sapatos at pagkatapos ikinawit ang mga braso sa leeg nito. Hindi na kailangan, Darius. Mahal din kita and I want you to. Naramdaman na lamang niya ang pag-angat ng mga paa sa sahig. Inihiga siya ni Darius sa kama at agad na pinagkaabalahang kalasin nito ang pagkakabotones ng pink na polo na suot niya. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Nanginginig ang tinig na tura nito habang hindi magkamayo sa pagkalas ng botones ng damit niya. Ako na, matapang na tura niya. Bumaba siya ng kama at nakaharap na unti-unting tinanggal sa pagkakabotones ang damit. Pagkatapos ay sinunod niyang hubarin ang slacks na suot. All the while ay para namamalikmatang nakatitig lamang sa kanyang asawa. Para namang natukan ng ahas sa ekspresyon nito nang tuluyan na niyang mahubad ang mga saplot niya sa katawan. At sa pagkakataong iyon, when he swept her off her feet, pinulupot niya ang kanyang mga binte sa kanyang baywang at sabay silang bumagsak sa malapad na kama. Napailalim si Marinel. He nuzzled the curve of her neck. Darius was very gentle to her. Kaya naman saglit lang ang sakit na kanyang nadama. At bago pa siya tuluyang angkinin nito ng buong buo,
Tumitig ito sa kanyang mga mata. I love you, honey, mahinang sabi nito. And I love you too, honey, tugon niya. Sa wakas mga ka-felicidad, inamin na din nila ang kanilang totoong feelings. At ngayon, wala na makakapagsabi na sa papel lamang sila kasal. Sana naman mga friend, wala nang dumating na problema sa buhay na mag-asawa. Ngayong alam nila na mahal na nila ang isa't isa. Kaya naman, abangan!